ko siya sa inspirasyon. Kagaya niyan, mas lang umikting yung pagkabakla ko kasi ayun nga, nang dahil sa kanila, sinasabi nila nakita ka na ba ng ahas, mga anaconda daw. Tas, Okay. So, ganon yung mga punto na sinasabi sa inyo ng nag-aalaga sa'yo, no? So, Okay. so ayun, so, ani, Ano yung pinakita na ba oo. sa'yo? Pinakita sa'yo? Pinapakita tapos pinapahawak sa'yo. Pinasubo pa sa akin ng time na yon. Pinasubo sa'yo? Yung ano, Alam ko may ganun nangyari. yung cobra. Oo. So yo, what's up mga kamaster? But this time mga par, dahil Friday ngayon, talk show na naman to ni Don Wamos. At syempre meron na naman tayo isang celebrity na guest, vlogger din siya. At syempre siguro naman kilalang kilala nyo na to at lagi din namin to nakakasama sa bahay hanggang ngayon. Then syempre palakpakan natin, hindi ko na to patatagalin. Walang iba, si Emma Baby! Ayan! Dito sa talk show ni Don Wamos, hi mga ka-Emma baby. Ayan, kamusta ka naman? Siyempre, unang-una, okay na okay ako. Masaya. Ayan, kasi masaya tayong lahat. Oh, gaano kasaya? Mga ilang ano? Siguro nasa 80% yung saya. Kasi ang pangit naman kapag umover ka sa saya. Paano yung ano, yung kwentuhan mo naman ako tungkol sa buhay mo. Simula bata ka hanggang sa paglaki mo ngayon. Ano ba yung mga sitwasyon ng buhay mo noon at saka yung sitwasyon mo? Ikaw bahala magkwento. Ano ba yung meron sa'yo ngayon? Na wala dati at kung ano ba yung dati na meron ka na wala naman ngayon. Ganon. Sige. Ayan, sa hindi nakakaalam, siyam kami magkakapatid at iba-iba yung tatay namin. Ako naman ay pangalawa ko sa panganay. May ate ako, tapos si Antoinette. Tapos meron kaming 6 pa na magkakapatid, kaya kami naging siyam. So, 4 yung tatay namin. Oo. At mahirap maging broken family kasi hindi mo nakukuha yung attention na para sa'yo. Kagaya niya, nanay ko lang yung attention na meron kami. Pinunan niya naman yung mga kulang pero hindi sapat yun. Kagaya niyan, simula pagkabata ko, kasabay kong lumaki, puro babae. Kaya nagkaroon din ako ng misidentification sa sarili ko. Kung ano ba talagang tunay kong gender. Okay. Yun pala. So, ano yun? Simula nung bata ka, alam mo na ba sa sarili mo? Hindi eh. Hindi rin ako makapaniwala kung paano siya nangyari. Na-adapt ko lang yung sa sitwasyon namin na puro babae kaming magkakasabay lumaki, tapos magpipinsan, kapatid. Tapos, yung mga gusto nila, gusto ko na din. Mga ilang taon ka nun na simula nung nalaman mo na ano ka na, LGBT ka na? Ano? 2 years old pa ba? O 2 years old ba? Ganyan na yung ano mo? Mga 3, 4, 5. 3, 4, 5 years old, doon na na-adapt mo na yung mga, kasi panganay kapatid mo, si Jelay. Sobrang sobrang lambot. Ayun yung nakikita nilang side. Tapos hanggang sa, yung nasa yung patanda na ako, hindi ko alam kung alam ng family ko to, pero feeling ko alam to ni Mami. Oo. So, kung hindi man nila alam, baka ngayon malalaman na nila kasi nasa talk show kita. Oo, malalaman na nila ngayon. So, ano yun? May mga nag-aalaga kasi sa akin nung bata ako. Okay. Tapos, may mga boy, kasi di ba syempre lalaki ako, tapos sa tito ko inaalagaan ako. Tapos yung mga boy na mga nag-aalaga sa akin. Oo. Alam mo yun, yung parang, hindi ko naman siya ginamit na way para maging miserable yung buhay ko. Ginamit ko siya sa inspirasyon. Kagaya niyan, mas lang umikting yung pagkabakla ko kasi ayun nga, nang dahil sa kanila, sinasabi nila nakita ka na ba ng ahas, mga anaconda daw. Tas, Okay. So, ganon yung mga punto na sinasabi sa inyo ng nag-aalaga sa'yo. No? So, Okay. so, ayun. So, ani? Ano yung pinakita na ba Oo. sa'yo? Pinakita sa'yo? Pinapakita tapos pinapahawak sa'yo. Pinapahawak sa'yo. Mga ilang taong ka nun? Siguro mga 7, 8, 9, 7 years old, sobrang bata mo pa nga nun, tapos pinapahawak ka na ng ganun. Kaya,
Pero Oo. kaya ka naging nagdire-diretso na ganyan ka? Parang ganun yung naging, yung dating sa akin eh. Kasi syempre nung Oo. una, malamya ka pa lang habang bata ka, patanda Oo, ka, oo. ganon. Mas lalong tumindi lang yung nararamdaman ko na ito nga talaga Na ako. babae ka talaga. Oo. Tapos, syempre parang habang sabay sa pagkalaki mo, hinahanap-hanap mo na yung ganon. Yung parang Okay. feeling mo tama yung ganon. Oo, kasi nga nahawakan mo, Mm. pinapakita sa'yo ng mga taong nagbabantay sa'yo. Mm-mm. Kaya ka pala naging ganyan, doon nagsimula pala yun. Hindi ko yun nasabi talaga. Pero alam ko may mga incidents din kagaya nung alam ko may friend din si Mami, tropa siya. Okay. Tapos meron din siyang, may mga anak din yun na lalaki. Okay. May time na ganun din yung nangyari sa akin. If I'm not mistaken, bata ako noon. Nakwento ko lang kay Mami kasi hindi ko alam kung tama ba yung kinukwento ko o hindi eh. So, nagtago ako sa ilalim din ng lababo, no? Tapos nakwento ko kung paano siya eksaktong nangyari. Tapos sinabi ko, pinasubo pa sa akin ng time na yon. Pinasubo sa'yo? Mm-mm. Yung ano, Alam ko may ganun nangyari. yung cobra. Oo. Mga 7 years old ka nun. Mga ganun. Grabe naman yung ano na yon, yung sitwasyon ng buhay na nangyari din Kaya sa'yo. ang hirap talaga nang walang nagbabantay talaga sa'yo nakafocus ng ganun. Oo. Ang hirap kung sino-sino lang. Pero Nagbabantay. pinunan naman yun, kaso di ba ganun yung mga nangyayari. Oo. So, ayun pala yung naging sitwasyon mo noon Tapos, una. alam ko pinapulis ni Mami yun. Kahit tropa niya yun, pinapulis ni Mami yun. Ginawa niya pa rin yung part niya bilang nanay niya. Hindi siya nagdalawang isip, pero nagkasundo at naareglo sila nung time na yun. Okay, so yun pala yung istorya ng pagkabata mo, kaya pala naging ganyan ka na pala talaga ng tuluyan. Pero at least, wala namang masama kasi kung maging LGBT ka, paglaki mo, wala namang problema dun eh. Tao ka pa rin naman eh, yun naman yung pinaka-importante dun, tsaka yung pakikisama mo talaga sa mga maraming tao, mga ganito, mga ganyan, di ba? Wala namang problema eh, kahit ano ka, tomboy ka, bakla ka, o pangit man yung terms na ganun, pero tao ka pa rin eh. Wala ka naman ibang tinapakan na tao eh, di ba? So, choice mo yan. So, choice mo Kaya yan. sabi din nila, di ba, wala magpapabastos sa taong gusto magpabastos. Kaya mananamit ka din ng naaayon sa'yo kung ayaw mo rin bastusin ka. Pero syempre, people nowadays, bago na yung henerasyon natin, binabagayan lang natin kung ano yung mas bagay kasi sa atin. Pero hindi naman ibig sabihin nun is, kaya na nila tayong i-judge ng pati buong pagkatao natin. Oo, pero may pinagsisisihan ka simula nung bata ka o hanggang ngayon may pinagsisisihan ka ba na naging bakla ako, ganito? Kung naging lalaki ako, Kung naging ganon. lalaki ka, ano ba, may pinagsisisihan ka ba na gano'n o wala naman? Hindi ko alam eh kung magsisisi ba ako. Kasi kapag titignan nyo din naman ako, di ba, na bagay din sa akin bagay naman sa akin yung ganito, di ba? Oo, Hindi ko rin LGBT. naman alam kung, sabi, bagay din daw sa akin pag naging lalaki din naman daw ako. Oo. Pero ayun, mas bumagay lang sa akin na ganito ako, kaya Tsaka sinunod ko na lang. yung puso mo, yan talaga. Ito talaga. As in, pusong babae ako na alam ko talaga sa sarili ko na talagang babae ako, ganun. Oo, hindi ka naman naiinggit kila Jelay, kila Antoinette na talagang literal na babae talaga sila. Wala namang ganun na nagaganap. Kasi syempre sila nakakapaglaro sila ng bata, sila ng mga pambabae talaga. Ikaw nagagawa mo ba yun? Yung mga Barbie doll, kinukuha ko yan sa kanila. Tapos minsan ipag-away ako sa mga Barbie doll. Yung naunti-unti na nilang nakikita talaga yung mga sense na may bakala nga talaga ako. Tapos tinanggap na lang din naman nila yun. Kaya kasama na sa buhay ko na nagagawa ko. Oo. Kahit papaano yung mga gusto kong laruin. Tapos minsan yung nanay ko, kinukonsinti ako yung mga luma niyang bra, damit, sa kanya binibigay. Konsentidor din si Mami naman. Oo. Dahil ayun na yung naging banding namin Oo, tsaka dalawa. hindi maganda kay Mami, talagang sinuportahan ka niya kahit ano ka pa. Kahit anong klaseng pagkatao meron ka ngayon, bakla ka man, tomboy ka man, andyan pa rin kahit papaano si Mami, 'di ba? Nakasuporta at nakasubaybay sa iyo, 'di ba? Ilang taon ka naman nagpatuli? Ako? Kasi mga tanong 'yun eh. Mga Hindi, tanong. pero totoo naman, di ba, nasa Pilipinas tayo, so lahat, Oo. lahat tayo, na yung kultura natin, Oo. isusuot Kasi kailangan talaga talaga magpatuli. Tuli talaga kailangan. Nagpatuli naman ako. mga ilang taon ka nagpatuli nun? Grade 6. Ilan taon yung Grade grade 6? Mga
12 siguro, 10, Oo. ganon. 12. Sabihin natin 12. Grade 6 yun. O, 12 years old, napatuli ka. Summer yun. Kasi yung mismong grade 6, hindi pa daw ako lagpas buko, guys. Kaya, Okay, tayo kumbaga ulit ako parang ng hindi next pa, year. hindi ka pa tagpas. Oo, Tagpas kung tawagin. Oo, ganun. Tagpas kung tawagin. So, yun. naghintay ako next year. Tapos, ayun, Okay. finally, I made it. Paano yun? Kasi nga, pusong babae ka. Tapos magpapatuli ka. Mhm. So, ano na-experience mo doon? Anong klaseng, pakiramdam yun? Actually, eto yun bakala ako, pero meron ako nun. Siyempre, hindi ko naman talaga, kailangan nating tanggapin. Di ba kung anong meron tayo? Oo, mahirap. Kasi ganitong itsura, tapos ganon. Ako na lang din nagdadala niyan eh. Although pinangarap ko yon na maging perfect, pero hindi ay yung binigay sa akin ni God. So, hindi naman siya naging hadlang for me. Sinunod ko na lang. Patanggal daw yung balat eh. So, kailangan kasi talaga, kasi kahit paano, parehas kang may dugo eh. Kumbaga parang lalaki ka, pero parang dugong dumadaloy sa ibang babae. Oo, hindi pa ako longherada nun. So, 12 years old. Yung ano dun yung mga semi-kalbo pa tayo, army cat, ayun yung mga buhok ko nun. Pero sobrang lambot talaga. Okay. So, ano naman yung bago ka naging influencer ngayon, ano naman yung hanap buhay mo dati? Ayan, sa lahat din ng hindi nakakaalam, ang buhay ko noon, bago makilala si Emma Baby, isa lang akong Emma talaga. Si Emma, sakit sa ulo ng nanay. Okay. Isa ako sa mga black sheep. Ang alam ko lang gawin talaga noon na mag-inom, magbarkada, sumagot sa magulang, sumuway sa utos ng magulang. Pero, ayun, isa yun sa mga ugali ko. Tapos, lagi ako pinapalayas ni mami. Tapos, ang tumatak sa isip ko na, kung ayaw mo sumunod sa rules sa bahay ko, buhayin mo yung sarili mo. So, ayun, ginawa ko siya. Okay, so umalis ka nung sinabi sa'yo ni mami yon. Kasi Okay. paulit-ulit nangyayari yung pagpapalayas niya sa akin. Although, sanay talaga ako nakikitira sa mga tropa. Sa iba-ibang. Tapos, naging trauma sa akin yun. Yung Okay. simula nagtrabaho ako, naging trauma sa akin yung word na yun ni mami. Na yung palayas. Ang sinabi ko sa sarili ko na ayoko nang maririnig na papalayasin ako ng ibang tao. So, ayun, ginawa ko siya. Ang dami kong experience na work. Okay, so nung lumayas ka na, ano na naging trabaho mo nun? Ang una kong pinasukang trabaho, makipag-date. Nakipag-date? Paano naging trabaho yung makipag-date? Nakikipag-meet up ako. Tapos, bayad yung oras ko, gano'n. Okay. Bayad yung oras mo. Pagka halimbawa kinol ka or meet lang tayo, usap, kain, tapos bayad oras mo. Bayad Okay. yung oras. Yung mga tao kailangan ng comfort. Ganon. Oo, ikaw yung taong nagko-comfort pero hindi ikaw yung nako-comfort. Nako-comfort. Tapos ayan, syempre, kailangan kong maghanap buhay para sa sarili ko. Kailangan kong buhayin yun. Tapos tumatak din sa akin, sabi ng lola ko, na wag daw ako magbibigay ng pera sa lalaki. Kaya, dumidiskarte na lang ako. Tapos ginagawa ko naman siyang, yung tama lang. Kung paano ko malalagpas yung ganong buhay. So, ayun yung una kong naging work. Siyempre, hindi naman yun panghabang buhay, di ba? Hanggang sa naging dancer naman ako sa Boracay. Dancer ka naman sa Boracay. Okay. Tapos, dito sa Shaw Boulevard, ano naman siya, hindi siya yung pang-club na pangbastusan, theater. Oo, theater siya. Na mga sayo doon, jazz, mga ballet, hanggang sa naging hip-hop ako, ganun. 2 years yun na nagtrabaho ako ng ganun. Then, Tapos, after kong mag-dancer, naging call center naman ako kasi pandemic. Guys, pandemic. Ang daming trabaho na nag-close. So, isa kami na naapektuhan. So, umuwi ako noon, galing Boracay. Tapos, sa Tenga ako noon, ng mga 1 year hanggang sa nag-call center ako. Tapos, ayun, simula nag-call center ako, ayun yung huli kong trabaho bago ka. ako maging influencer. okay. So, sino nag-udyok sa'yo maging isang influencer ka? Siyempre, nag-isa lang, Mom's Cruise. So, actually, to be honest, ako talaga yung nag-udyok kay Emma na talagang mag-vlog-vlog siya kasi nga noon pandemic yun. Then, alam ko naman na kahit paano kumikita ako sa vlog. Then, sabi ko sa kanya, subukan mo. Walang mawawala sa'yo. So, at least ngayon, nagtuloy-tuloy ka. Di ba? Yan yung bunga. Yan yung bunga ng pinaghirapan mo. At least, Emma na yan eh. Wala pang baby dati. So, invento lang namin yon. So, Emma pa lang talaga siya. So, ngayon, Emma Baby na. Yes, naging Emma Baby. Kaya sobrang masaya ako na nagkaroon ng istorya yung pangalan ko. At syempre, thank you yun kay Wow.
At saka, siyempre, ito yung tanong ko may tanong lang ako. May balak ka ba magkaroon ng pamilya? Sarili mong pamilya? Like, gusto mo ba magkaroon ng asawa talaga or anak, ganon? Paano ba sitwasyon mo? Ako, hindi ako nagmamadali, hindi ko pa siya iniisip ng ganun. Pero kung dumating man yung time, yung perfect time para sa akin, hindi ko talaga alam pa. Sobrang naguguluhan ako. Kasi jowa nga wala ako, guys eh. Sobrang, ewan ko ba sobrang naging mapili ako or hindi naman mapili. Wala lang talaga tumatapat sa akin yung talagang totoong lalaki na magmamahal. So, ayun, dun pa lang ako nakafocus ngayon. Pero kung may darating talaga, kung magkakapamilya man ako by accidentally or mabilisan binigay ni God, tatanggapin natin yan. At kung sakaling magkakaroon ka talaga ng anak, ikaw yung gagawa nun. Hindi ako Kaya mo sure. Hindi ko sure. Parang hindi ko alam kung effective pa ba. Hindi, pero may choice ka naman eh. May mga tao kasing nag-aampon, di ba? May mga ganong sitwasyon, di Oo, ba? kung mag-aampon talaga ako, open tayo para mag-ampon. Pero kung gagawin ko siya organic way, baka kita nga lang ako, natatakot ako eh. As in, oh my God, hindi ko kayang i-take. Tapos ako pa ba, hindi ko alam talaga. Ako kasi napipil ko si Emma eh. Anong gawin. Napipil ko eh. Parang pumapasok sa isip ko kung para siya, kung nakikipag siya parang sa babae. Parang dalawa silang babae doon eh, di ba? Bali ako nga, sa mga na-encounter ko naman na tao, panay ako, hindi naman ako talaga totally nag-ubad sa harapan nila. So, takot din ako kasi feeling ko kapag nakita nila akong naked, baka ma-turn off sila sa akin. Siyempre, in-expect nila babae ako. So, ganun lang ako. Ganun lang. Ganun yung mga na-experience ko, kaya hindi ko sure talaga. Hindi mo sure. Ano naman yung ano naman yung pinakamahirap mong pinagdaanan sa buhay mo na pinagsisisihan mo hanggang ngayon? Ayun, isa sa mga pinagsisisihan ko talaga, nirealize ko yung mga pagsagot-sagot ko kay mami. Okay. Kasi syempre, adulting, naiisip natin lahat ng mga pinagdaanan natin. Tapos kung paano kami mag-usap ni mami, yung bunganga namin sa isa't isa, sobrang brutal. Yung talagang, parang akala mo, kanto girls kami, tapos parang di kami magkapamilya kung mag-away. Kaya, ayun yung pinagsisisihan ko, na kung gaano ko sasakit yung mga sinabi ko sa kanya. Okay, so ngayon mo lang siya parang nare-realize. Dapat hindi pala kami yung totally magkaaway. Dapat kami yung magkakampi, nagmamahalan. Siya lang din pala yung tanging kakampi ko sa barat ng lupa. Kaaway niya, kaaway ko. Kaaway niya. Tapos pinagtatanggol niya rin ako sa lahat. Yun talaga ang tunay na magulang. Na kahit ano ka pang klase ng anak, basta ano mangyari sa'yo, tutulong at tutulong talaga yan magulang natin. Yun. Tapos ayun, magulang pa rin talaga yung matatakbuhan natin. Kaya ayun yun para sa akin. Ayun yung talaga pinagsisisihan ko. Kaya mami, sorry sa lahat. Pero ako naman yung paborito mong anak, alam ko. Talagang tanggap natin yung isa't isa. Siyempre nanay kita, anak mo ko. Ngayon naman, ayun, love you. Ngayon naman, syempre, sa amin, alam naman, kami kasi ni Emma actually, noon may mga sitwasyon kami dito sa bahay na may mga pangyayari. So ngayon, nakabukod siya. So ang tanong ko, dahil nakabukod ka na sa amin ngayon, ano naman yung, mo ngayon, yung sitwasyon mo ngayon? Ayun, sobrang nakaka-inspire. Tapos alam mo yung Emma, dating Emma, bumalik siya. Kasi ayun yung talaga yung pinakamaganda, yung talaga nakaka-discard ka para sa sarili mo. Yung dating ako, na ako nagpo-provide sa sarili ko, kaya ko naman kasi. Kaya okay lang din sa akin yung na nakabukod ako. Although, may mga pinagdadaanan tayo, hindi lang tayo naka-reality show. At di natin kailangan i-broadcast yan dito, di ba? So, ayun yun for me na masarap sa buhay talaga na kapag ikaw nag-handle ng sarili mong gasto, sarili mo lahat, ang dami ko natutunan doon. Tapos, syempre, bubuo na rin kasi tayo ng sarili nating pamilya. Kaya mas maganda yung nakahanda na siya. Tsaka isa pa, nung bumukod kasi sa amin to si Emma, medyo talaga may mga pagsiselos kami talaga na hindi pinagkakaunawaan. Although, hindi alam to ng lahat So, hindi naman to alam ng lahat. Pero siguro alam na nila kasi nga nung nakaraan, di ba, nagtatalo-talo tayo dun sa reality show, sa mga ganito, sa mga ganyan. So, pumasok ka di ba sa reality show? Ano naging experience mo dun sa reality show na yon? Actually, sobrang nakaka-shock kasi kagaya niyan, mahirap talaga makisama din sa
sa mga hindi mo naman talaga kakilala or kaugali, 'di ba? Kapag nasa ibang bahay ka na, mahirap talagang makibagay tsaka makisama sa lahat. Kaya ayun, for me, napakamatinding challenge yun para sa akin kasi ah humahaba yung pasensya mo para maunawaan at intindihin yung tao at di ako matututo doon kung hindi ko rin yun na-experience, kung di ako pumasok doon. Okay, kaya nung medyo nalaman namin yung part na yon dun sa, ewan ko kung napanood nyo na to, siguro naman napanood nyo na to sa reality show siguro na inaaway lagi dun si Emma, inutusan at kung ano-ano. So, syempre parang sa amin, bilang isang pamilya pa rin namin si Emma na kahit nakabukod na siya sa amin, talagang ayaw na talaga namin siya papasukin doon dahil syempre, kami pa rin talaga yung pamilya. Kahit anong mangyari, saan man siya magpuntas, magsulok dito sa mundong ibabaw, ganito, ganyan, sa mapailalim, kami pa rin ang wala siyang ibang tatakbo kundi kami din. At kahit naman kami, kung kailangan namin ng tulong, nandiyan pa rin sa amin si Emma. Hanggang ngayon, tignan nyo, nasan si Emma ngayon? Nandito pa rin siya. Di ba? So, nandito pa rin si Emma hanggang ngayon. Hindi mawawala yan. Kasi, kahit anong mangyari sa sitwasyon ng buhay namin dito, magkaaway, magkagulo, isa lang ang pupuntahan namin. Isang pamilya lang kami. Di ba? Tama yun. Tsaka, nakita niyo naman, di ba, kung paano naapektuhan lahat. Talagang nakita niyo yung mga reaction nila na hindi naman talaga dapat nakikita yung reaction nila, di ba? So, nagkakaroon siya ng argument. So, sobrang lumawak talaga na yun. Kaya, doon pa lang, may galit kami noon time na yun. Pero talaga nakikita mo kung paano sila yung ka-concern sa'yo bilang tao, bilang member din ng family, di ba? Talagang ipapaisip mo na, mahal nga talaga nila ako. Talagang may mga misunderstanding lang. Kaya doon pa lang, sobrang naging masaya din ako dahil syempre may lumalabas na character sa ugali namin na hindi talaga namin siya nilalabas. Okay. So, yun yung naging punto. Pero at least kahit pa paano, ito pa rin yung family mo, tatandaan mo palagi yan, Emma. Wamonit family pa rin. DW family, mahal na mahal ka namin. Wamonit family, mahal na mahal ka namin. Na kahit anong mangyari, magkaroon man tayo ng away gulo, konti lang, yakapan lang, iyakan ng konti, bati na. Okay na yan, Oo. alam mo yun. So, alam mo na yun. So, pag-usapan naman natin yung pagiging isang anak, galing kay mami. Parang gulo. So, Anak ni pagiging kapatid mami. mo. Okay, pagiging kapatid mo kila Antoinette, kila Jelay, ano ba yung sitwasyon mo kay mami? Paano ka ba maging, paano mo ba sila ituring, gano'n? Ayan. Ako kasi talaga, simula dati pa, guys. Ako yung naging parang master sa bahay. Kasi si mami laging umaalis yan. Laging nasa labas yan. Kasi ang kasabihan niya sa sarili niya, walang pera sa loob ng bahay. Kaya doon siya sa labas, nagtitinda kasama sa palengke, kasi may isda gulay kami, di ba? Tapos, ako, nag-aalaga ako ng mga kapatid ko na maliliit. Kasi ako makananay ako eh. Oo. So, na kay mami ako nakatira. Kasi syempre, di ko nga kayang buhayin yung sarili ko. Tapos si mami nagpo-provide sa akin lahat. So, ayun, ako yung pinaka-head talaga. Naatasan ako na magbantay sa mga kapatid ko, magpaligo, magpakain, magpatulog, maglinis ng bahay. Lahat yan scope namin yan. Kaya ako, ayun yung mga nakasanayan ko. Tapos, ako naman, paano ko inahati yung sarili ko sa mga kapatid ko? Ako yung naging magulang para sa kanila din, on behalf of mami. Kaya, pinapakitaan ko sila ng galit mode ako, ng mabait mode. Pero mas more on galit mode ako kasi gusto ko yung parang tatatak ka sa kanila na galit ka lang, ganun. Pero hindi, most of the time, galit ako. Mas nasasaktan ako. Mas gusto ko ako na lang nagagalit sa kanila para pag si mami yung magalit sa kanila, is hindi na ganun kasakit para sa kanila. Kasi grabe talaga si mami. Oo. Talagang palo niyan, bugbog talaga yan. Mami, hindi kita nilalaglag dito ha. Baka sabihin mo nilalaglag kita ha. Mapa DSWD. Hindi naman. Kagaya nga sinabi ko, broken family kami, siya lang naging nanay sa amin, biruin mo siyam kami, di ba? So, ginawa niya lahat. Kaya, ayun, karapatan niya naman na bugbugin ka, paluin ka, at ganyan siya yung mag-way ng disiplina. Kaya kita naman nating lahat, yung kami magkakapatid, iba-iba kami ng itsura, ng ugali, pero alam naman namin na tama yung pagpapalaki sa amin ni mami. Kaya, walang problema at all. Kaya feeling ko, at alam ko sa sarili ko na tama yung pagka-guide ko din sa mga kapatid ko at ganun ko sila kamahal. Yun. Naks. Naks. So, ayun naman, saan ka naman humuhugot ng lakas ng loob mo ngayon na halimbawa, down na down ka na sa sarili mo, saan ka humuhugot ng lakas ng loob? Ano inspiration mo? Ako, ang inspirasyon ko na lang,
Syempre kayo, pamilya ko. Oo. Pero ang most talaga na naiisip ko, maging masaya lang. Kasi dahil nga sa rewind na palabas, mas maganda yung solusyonan mo at saka harapin mo yung buhay ng masaya lang. Oo, may mga mahihirap na pinagdadaanan, like difficulties, minsan hindi laging meron, minsan wala. Pero masusolusyonan agad yan eh. Hindi ka, madaming ways. Kaya ako naging Emma, kaya ka rin naging Wamos, madiskarte tayong tao. Kaya alam natin, kaya natin tong diskartehan. Kahit maubusan tayo araw-araw, may papasok at papasok pa din. Ganun tiwala lang. Tapos mag-pray tayo kay God. Yun. Hindi pwede yung kalimutan talaga si Lord. Oo, actually, yung mga time na yon, yung talagang down moment ako, kay God lang talaga ako nakasandalan, tapos kahit araw-araw ko siyang iniiyak. So, hindi siya naging nakatulong sa akin. Mas lalang nararamdaman yung bigat, yung takot sa dibdib ko kung paano ko haharapin yung bukas, sa paano pag wala ka na, hindi nakakatulong yun. Ang nakakatulong talaga yung mag-pray ka lang kay God, tapos maging masaya ka lang, na iisipin mo na maging okay lahat. Mhm. Okay. Ganun tayo ka-positive. So ano naman yung mga gusto mo sa mga gusto mo sabihin sa mga taong sumusuporta naman sa iyo? Ayan. Syempre, maraming salamat sa lahat ng mga taong nakasuporta dyan sa akin. Kahit hindi naman, okay lang din naman. Life must go on. Tayo, kung ayaw nyo sa akin, kilalanin nyo muna ako. Kilalanin nyo muna bawat isa bago kayo mag-judge ng tao. Kasi ang hirap ganun mang-judge base sa itsura natin. Totoo. Tsaka idadagdag ko lang din. Hindi rin ako, idadagdag ko lang din, para sa lahat ng LGBTQA+, ayan, sa lahat ng mga ka-community ko, wag tayo magpadala sa galit natin kapag may nakakarinig tayong mga part na tawagin tayong ma'am at sir. Ako, natatawag akong sir, alam nyo guys, kasi confused yung tao. Tsaka Okay. hindi nila Oo, totoo. tayo totally kilala. Mm-mm. Kung manamit man ako na sobrang baklang-bakla ako, kasalanan ko yun. Pero tatanggapin nyo rin dapat yun. Tapos, hindi naman nakaka-insulto din sa pagkatao yung tawagan kang sir. Confused lang yung tao. Kung mahaba yung pasensya mo, malawakin, maiintindihan mo yan. Pero blessed pa rin naman ako kapag natatawag akong ma'am. Yun. Kaya, syempre, aayon din tayo base sa itsura natin kung paano rin tayo magre-react. Lalo na kung ano yung lamang sa mata ng tao, Mm-mm. di ba? Kung Tama. talagang kahit sabihin mong LGBT ka, pero kung mukha ka talagang lalaki, sir talaga matatawag Oo sa'yo. naman. di Tsaka, ba? wag talaga tayong mang-iinsulto din ng tao. Kung ayaw tayong insultuhin, wag din natin silang iinsultuhin. Ganun lang yun. Wag natin gagawin sa iba So, kung anong ayaw niyong gawin sa atin. Yun lang. isa lang magkamali, baka madamay lahat. Kaya nga, minsan may isang pagkakamali ng mga LGBT, nadadami Damay lahat. lahat. Paano naman kami hindi namin gawain yun, Oo, di ba? oo. Kaya ayun lang, maging aware tayo, lalo na kapag sa social media, sobrang bilis ngayon, mabilis mo din makasira ng character yun. Totoo Kaya yan, ingat totoo yan. lang talaga. Totoo yan. Kaya kung magpapasok man kayo sa social media or gusto niyo maging influencer, handaan niyo lang yung mga sarili niyo. Yes. Yun lang yun. Actually, grabing pangbabash din yung inabot natin. Oo. Talagang si Wamos sila nagpakalma din sa amin. Na tama din naman yun, tsaka nagpaintindi sa amin. Kaya kita nyo ngayon, bumaksak man kami sa pangbabash nyo or hindi, andito pa rin kami. Sama-sama pa rin kami. Yes. Simula noon hanggang ngayon, sama-sama pa rin kami. So baka meron kayo po-promote mga social media mo. Ayan, so iniimbita ko nga pala kayo mga ka-master natin dyan, ang Don Wamos Family. I-follow nyo ako sa aking FB page, Emma Official, may 1M followers na tayo. At syempre ang aking IG, Emma Holicious. At syempre ang aking TikTok, Emma Del Rosario. At aking YouTube channel, Emma Del Rosario, guys. Yan. Thank you so much. Subscribe na kayo, tapos mag-follow na rin kayo sa lahat ng all social media account ni Emma Baby dahil simula na to ulit sa panibagong vlog niya mga par, no? At magbabalik kami sa skit. Abangan nyo yan mga par, no? Kasama na namin dyan si Emma. Yan, sa Facebook page niya, gagawa na rin kami yan. And then, syempre, yun lang, maraming salamat sa iyo, Thank you Emma. so much, Dahil Wamba. malayo I pa love you. pinuntahan ni Emma taga Fairview na siya eh. Oo. Tama ba? Taga Fairview na siya, dumayo siya rito na kahit umuulan. Ganyan tayo kamahal ni Emma, no? So ayun, syempre, hindi mawawala ang ating mga sponsor. Batiin naman natin ang ating mga sponsor at pakilala naman natin, syempre, gusto mo bang maging distributor or reseller ng 100% compliant na Don Bars? Ano pang hinihintay mo? Mag-message ka na sa Don Bars official Facebook page. Ayan, pwede kayo mag-message dyan. At syempre, bigay na natin ang Don Bars! Wow! Don Bars, guys. Legit na Yan. madaming flavor to, malamang. Okay, so ayan ang Don Bars, guys.
So, Wow, ayan, thank Emma. you so much. Meron na tayong Don Bars. Ayan, at syempre, meron din yan, Don Clothing. Samahan na natin ang Don Clothing yan, mga parno. Okay, eto na rin ang Don Clothing. Oy, etong Don Clothing natin, available na to sa ating TikTok shop, mga para. Ito yung TikTok shop ng DW Clothing. DW Don Clothing. Yan, pakita natin, ha. Ito yung design niya, mga par. So, big logo siya. Ayan yung design niya. Then, dito naman siya sa likod, mga par. Okay? So, only 399 pesos lang yan. Wow, murang-mura, guys. Ang makakita ganda. ng clothing line na 399 pesos. Dito lang yan sa Don Clothing. Yes, ang ganda ng quality. Okay. At pakita naman natin, Don Bars. The newest and the hottest product in town. Coming in with 10 exciting flavors. You can try Don Bars. Also currently looking for distributors and resellers nationwide. So, ayan na nga ang Don Bars, guys. Sa lahat ng mga gusto mag-reseller, nakita nyo naman, pwede kayo mag-message dyan. So, ito naman, guys, naghahanap ka ba ng laptop, CCTV, computer? Meron yan sa Billy Booms, mga par. Kaya ito, ipakita na natin ang bigay ng Billy Booms! Ayan, syempre, bigyan natin si Emma Baby ng laptop from Billy Booms. So, unboxing Oh natin my yan. Ito God. ang ating Billy Booms. Okay, asa na yung gunting natin? May Ayan yung gunting natin. Oh. laptop. Yan. Parno. So, habang binubuksan ni Emma ang ating laptop, pakita na muna natin, Billy Booms! Looking for quality yet affordable PC? Dito mo lang yan mahanap sa Billy Booms Computers. The standards on PC building we offer from budget-friendly computers to high-end computers. So, ayan ang Billy Booms, mga par. Kung gusto nyo bumili ng computer set, napakamurot, napaka-solid yan. Trusted kami dyan, promise. So, yan ang laptop. Open na natin. Yan. Ito pang ano to, pang ano lang to eh. Pang ano ang tawag dito. Pangang hand na ano, pagka pupunta ka ng ibang bansa. Wow, ang cute. Ang mini. Diba? Guys, Mini, ano lang laptop mini siya. laptop. Pero nagiging Yes. tablet din siya, no? Talaga? Ang cute naman. Nagiging tablet din siya. Pwede mo siyang tanggalin yung ibabaw niya, nagiging tablet din siya. Ay, wow. Yan. Cute. So, ito naman, guys, luxury car ba ang hanap mo? Or van? Brand new or second hand? Meron yan sa Mob Cars, mga par. Kaya ito na, syempre, pakita na muna natin ang Mob Cars! Planning to buy a car, SUV, sedan, van, sports car, fast and easy process. Dito lang sa Mob Cars Auto Trade. No paperwork hassle guaranteed. So, ayan naman ang Mob Cars, mga par, no? So, sa lahat ng gustong bumili ng mga second hand sakyan, message lang kayo dyan sa Mob Cars. Andyan na yung Facebook page nila. Pwede kayo mag-follow para lagi kayong update sa mga posting niya na mga sasakyan para lagi kayong update. At syempre, chillan party ba after stressful day? Huwag kayong mag-alala dahil andyan na ang MB Sport Lunch. Located sila sa Tomas Morato. Kaya pakita na natin yan. Meet your bar! Party place in Tomas Morato QC ba ang hanap nyo? Good vibes and good food coming true. Only at MB Sports Lounge, your cozy and laid-back party, hideout and QC. So, ayan na nga, Meteors Bar, guys. Sa lahat ng gusto nyong magwalwalan every Friday, Saturday, yan, may event sila dyan. Tuwing Friday, Saturday, pwede kayo pumunta, lalo-lalo na pagdating ng sahod nyo. Chillan na, magwalwalan naman kayo doon. Diyan lang yan sa Tomas Morato. At syempre, kung pupunta naman kayo ng ibang bansa, lalo ka na, Emma, kasi lagi namin kasama sa Emma pagpunta kami ibang bansa eh. So, murang flight ticket and if need nyo ng tulong para sa next travel nyo, andyan ang SNG Travel and Tours. Follow nyo na sila sa Facebook page to book your next travel. Ayan, kaya kung ako sa inyo, eto na, pakita na natin ang SNG Travel and Tours. We are happy to serve you and give you the easiest way to enjoy and arrange your vacation. That's why choose SNG Travel and Tours. So, ayan na guys, ayan ang SNG Travel and Tours. Kung gusto nyo makamura ng ticket, message lang kayo sa kanila. At kahit saan pa yan, meron sila niyan. Kaya yon, maraming salamat sa ating mga sponsor. At syempre, Emma, maraming salamat dahil nakadayo ka dito. Ayan, so yon, paalam na tayo. Sa susunod na Friday, guys, meron naman tayo palibagong celebrity, vlogger, artista, at kung ano man, meron tayo dyan next week, tuwing Friday yan. 6 p.m. or 7 p.m. kasi lagi kami late mag-post. So, yun lang, paalam na tayo. Maraming salamat. Bye-bye!